Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, brothers and sisters in the Lord. Welcome to the Foursquare Church, San Juan City. I'm Pastor Willan Gagis. I'll be facilitating our prayer meeting tonight. At salamat po sa inyong lahat na makakasama po namin ngayon sa pananalangin. Amen. At pagpupuri sa ating Panginoon. Praise the Lord. Our God is always worthy of praise. Amen. At napakaganda po na tayo po ay sumasamba sa Kanya. Tayo po ay nagpapasalamat sapagkat ang Diyos po natin ay laging karapat-dapat. Amen? Nag-iiba man po ang ating sitwasyon, nag-iiba man po ang paiba-iba man ang ating emotion, pero ang kalagayan po ng Panginoon ay hindi po nagbabago. Siya po ay Diyos, mananatiling Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. Amen? Ano man po ang araw ngayon, ano man po ang nangyayari sa buhay natin, siya po ay mananatiling Panginoon. And because siya po ay Diyos, ay karapat-dapat po siya nasambahin at papurihan. Amen? So ang ating worship po ay hindi nakadepende sa ating pakiramdam, hindi nakadepende sa ating sitwasyon. Ang ating worship po ay lagi pong nakadepende kung sino ang Diyos. No? At ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat, hindi po nagbabago, laging puno ng pagmamahal, mabuti, tapat sa atin. Kaya siya po ay purihin natin at pasalamatan sa gabing ito. Praise the Lord. Awitin po natin itong isang awit na bilang panalangin ng puso natin. Amen? Sabi po, all I want is more of you. Nothing I desire, Lord, but more of you. Amen. All I want is more of you. All I want is more of you. Nothing I desire, oh Lord, but more of you. All I want is more of you. Yes, sing it to the Lord. All I want is more of you. Nothing I desire, nothing I desire, oh Lord, but more of you. More of you. Yes, Lord. Jesus, I am thirsty. Would you come and fill me? Earthly things have left me dry. Only you can satisfy. All I want is more of you. Sing it again. Jesus, I am thirsty. Jesus, I am thirsty. Would you come and fill me? Earthly things have left me dry. Only you, Lord, only you can satisfy. All I want is more of you. All I want is more
nothing I desire, Lord, but more of you. More of you. Jesus, I am thirsty. Say it to the Lord. Would you come and fill me? Earthly things have left me dry, have left me dry. And only you can satisfy. All I want is more of you. All I want is more of you. Lift it up to the Lord. All I want is more of you. Nothing I desire, Lord, but more of you. More of you. All I want is more of you. All I want is more of you. Nothing I desire, Lord, but more of you. More of you. Lift it up. All I want is more of you. All I want is more of you. And nothing I desire, Lord, but more of you. More of you. More of you. I want more of you. Say it to the Lord, I need you, Lord. I want more of you, Jesus. Hallelujah. More of your word. More of your presence, Lord. More of your love. More of your power, Lord. Oh. We bless you, Lord. I need you, Lord. I want more of you. I need more of your presence, Lord. I need more of you. Hallelujah. Continue to say that to the Lord. Hallelujah. Lord, more of you, Jesus. Say it. Say to the Lord, Jesus, more of you. Earthly things have left me dry. And right now, as I go back, as I enter your presence, Lord Jesus, fill me, Lord. Fill me, Jesus. I want more of you, Lord, because only you can satisfy. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you.
It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. But it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. King of endless worth, King of endless worth, all I have is yours. How much do you deserve? Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Lord, you search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. But it's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you,
worship you, Jesus, in spirit and in truth. Where we worship you, Lord, in the beauty of holiness. Oh, we worship you, Jesus. We're coming back to the heart of true worship, where you are the center, Jesus, of our worship. When worship is not about ritual, it's not about music, but true worship, Lord, is all about Jesus. It's all about loving you, Lord. It's all about following you, Jesus. It's all about being obedient to you, Jesus. It's all about abiding in your love, abiding in your word, Jesus, abiding in your presence, Lord. That is true worship is. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for leading us, Lord, leading us back to the true heart of worship, where Jesus is the object of our worship. Hallelujah. Come on, church. Let's glorify Him. Let's glorify Jesus. Let's honor Him, not only with our lips. Let's honor Him not only with the lifting up of our hands, but let's honor Him with our hearts. Worship that is coming from a pure heart. Worship that is coming from a heart that the Lord has changed. From a heart that the Lord has filled with His presence. Hallelujah. From a pure heart. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, this is what we long for, Lord. A heart that hides your word. A heart, Lord, that follows after you. We long, Lord, for a pure heart. We long for your holiness, Lord, in our lives, so that our worship, Lord, will be a sweet aroma before your throne. Because only then, Lord, when our hearts are pure and holy and righteous, that our worship are acceptable, Lord. That our worship becomes a living sacrifice, holy and acceptable before you, Lord, which is our reasonable worship, our reasonable service. So that's our desire, Lord. Fill the emptiness of our hearts. Cleanse our hearts, Lord, from all impurities. Cleanse our hearts, Lord, from all defilement of sin. We want to make sure, Lord, that our temple is clean. That our temple is a house of prayer. That our temple is a place where the presence of the Lord dwells. Hallelujah. Then you will be glorified, Jesus. You will be glorified in your temple. You will be blessed, Lord, in your temple. Hallelujah. Lord, continue to manifest your presence, oh God, in this temple. Continue, Lord, to speak to us in this temple. As we commune with you, Lord, reveal your word. Reveal, Lord, your will. Reveal, Lord,
your direction for your church. Hallelujah. Blessed be your name. We give you glory and praise, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Magandang gabi po muli sa inyo. Hallelujah, sa mga kakapasok pa lamang po nating mga kapatid na nag-join po ngayon sa ating Wednesday prayer meeting. Binabati ko po kayo sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Good evening po sa inyong lahat, and thank you so much po for joining us in worshiping and praising the Lord tonight. And mamaya po ay sama-sama po tayong mananalangin. But before we go to our prayer time, ay magkaroon muna tayo ng kaunting review at karagdagang insights para po sa ating nakaraang mensahe po last Sunday. And I pray, no, and I hope na nag-enjoy po tayo sa ating mga tinatalakay po sa ating temang following the footsteps of Jesus. So ang ginagawa po natin, what we are actually doing is we are tracing the places, the location po ng mga ng ministry ng Panginoong Hesukristo, beginning in the Jordan River where the Lord Jesus was baptized. Amen. And then after that, he was led by the Holy Spirit in the wilderness to be tempted. Nakita po natin, no? At sumunod po noon ay yung pumunta na po si Jesus sa isang umattend po si Jesus at ang kanyang mga disciples sa isang kasalan, no? Sa isang wedding po sa Cana in Galilee. And last Sunday, we talk about naman po yung pagpunta ni Jesus. Umattend po si Jesus ng pumunta siya sa temple in Jerusalem to attend or to celebrate the feast of Passover. So sabi nga po natin, there were 4 Passovers sa ministry ni Jesus. Nung nagsimula po siya ng ministry niya, nag-celebrate po si Jesus ng 4 na Passovers. So ito po yung unang Passover kung saan sa pasimula ng kanyang ministry ay nagpunta po siya ng templo, at nung naabutan po niya yung mga nagtitinda, yung mga money changers, no, ay pinaalis po niya ang mga tao, pati po yung mga animal sacrifice na nandoon, at tinaob po niya yung mga tables ng mga money changer, pinaalis po niya ang mga tao, because ang reason ng Panginoon is you have made my Father's house a marketplace, no? At kung titingnan po natin yung mga parallel stories niyan sa ibang gospel accounts, no? Jesus mentioned that this is a house of prayer and you made it a den of thieves, no? Den of robbers. So bahay ng kanyang ama, bahay panalanginan, no? Ginawa pong lugar kung saan nandoon po ang korupsyon, and binigay po natin yung historical and cultural background po ng story na ito, kung saan nawala na po yung sacredness, no? Sacredness, at ang term na ginamit ito, they trampled, niyurakan po nila ang temple ng Panginoon. Okay? At ang tinutukoy buti ditong temple ay yung Herod's temple or yung second temple, because yung first temple po na itinayo ay ni Solomon, no? Tinayo po ni Solomon in the Old Testament. It was destroyed by the Assyrians and the Babylonians. And then after that, after nung exile nila for 70 years na ito po ay wasak, nung nagbalikan na po ang mga Hudyo, ito po ay ni-rebuild nila. Sa panahon po, nag-start po yan yung construction ng wall and ng temple nung panahon po ni Nehemiah at ni Ezra. And then nakita natin si Haggai, si Malachi were the prophets that the Lord used in the Old Testament to prophesy to the people, to encourage the people na sila po ay mag-commit muli sa pagbibigay sa Panginoon, especially ng kanilang mga tithes and offerings, para matugunan at matapos po ang pagtatayo ng the rebuilding of the temple. At nung panahon ng Roman Empire ay patuloy po itong pinaganda, no? Kaya nung panahon po na yon na si Herod po
ang king ng Judea ay napakaganda po ng temple na ito na nakatayo po dun sa Jerusalem. At ito po yung temple na inabutan ng Panginoon. At yun nga po, pinakita doon sa emotion ng Panginoon na hindi po natuwa ang Panginoon sa inabutan niya sa temple. At ang ginawa po niya, because of the zeal, yun ang ginamit po na term, no? Zeal for the house of his father. Ay nagalit po siya, no? At ang sabi nga po natin na ito pong galit na ito ay holy indignation. Ito po ay righteous anger. Hindi po ito yung galit na bugso ng damdamin, no? Kung ano yung ginawa ni Jesus, it was very intentional. Hindi po ito yung parang bugso ng damdamin na nagalit po ang Panginoon. Na minsan nangyayari sa atin yan kapag na-touch yung ego natin, napahiya tayo, 'di ba? Biglang yung bugso ng damdamin natin, nagagalit tayo at minsan hindi natin nakokontrol yung galit natin na nakakapanakit tayo ng tao, nakakapagsalita tayo ng hindi maganda. 'Di ba? Even sa parents, mga parents po, no? Kapag nakagawa po ng kapilyuhan yung mga anak natin, no, kaya naman ay may nagawang hindi tama at talaga namang nakakainis, nakakagalit po, ay talagang minsan may mga nanay po or mga tatay na biglang sumisiklab yung kanilang emosyon at napapalo, nagiging parang automatic na kukuha ng pamalo. Minsan dahil nga sa bugso ng galit at yung isip nila ay hindi na nila control. Na-consume na sila ng galit, bugso ng damdamin, hindi na nakakapag-isip ng maayos. No? Kaya kahit ano na lang po ang mahawakan na pamalo at yun po ang pinapalo sa bata. No? Hindi na rin control kung saan po papaluin ang bata. Kahit saan na lang po tamaan. No? Hindi po ganong klaseng galit ang naramdaman ng Panginoon. Because sabi nga po natin, ang galit is a natural reaction. It's a natural reaction, emosyon na nilikha ng Panginoon. It's a normal reaction po sa mga bagay na mali sa ating paligid, especially po sa injustice, no? Sa kasalanan, sa corruption, sa evil, immorality sa ating paligid. Normal po bilang isang Kristiyano, lalo na alam natin ang standard ng Panginoon, alam natin ang katotohanan, alam natin ang salita ng Panginoon. It's a normal reaction po na tayo po ay magalit laban po sa mali, no? Laban sa evil, laban sa immorality and sin sa ating paligid. Pero kung hindi po natin kukontrolin ang ating galit, yung ating emosyon, ay pwede po itong mag-lead sa atin sa kasalanan. Kaya sabi po sa Ephesians, ang warning sa atin, be angry and do not sin. Maaari pala tayong magalit na may maayos na dahilan, katulad ng Panginoon, di po ba? Merong tamang dahilan, may righteous po na cause. At yung galit na naramdaman ng Panginoon dito, it was very intentional kasi ang sabi nga po ng mga alagad sa mga taong naka-observe sa kanya, especially the disciples, no? Kino-connect nila yun. Ang explanation ng mga alagad doon, nung naalala po nila after the resurrection of Jesus, is the seal, quoting Psalm 69 verse 9. Kung natatandaan ko po, no? Psalm 69 verse 9. Yun po yung kinote ng mga alagad, naalala ng mga alagad sa ginawa ni Jesus. The zeal for my Father's house consume me. Yun po yung reason. Galit po ang Panginoon, hindi po dun sa pagtitinda. Kasi provision yun eh. Ang Diyos ang kasama sa utos ng Diyos yun eh, sa Old Testament eh. For the convenience of the worshipers. Imagine mo, dadalhin mo yung mga crops mo, yung mga ani mong gulay na ihahandog mo sa Panginoon, yung hayop na ihahandog mo sa Panginoon. You will be traveling afar off from your town to the temple.
Nag-provide ang Panginoon ng paraan para maging convenient po ang paghahandog ng mga tao by just buying, no? Yung pagsisell at pagbili ay yun po ay kasama po sa ipinag-utos ng Diyos. So hindi po yun ang dahilan yung may mga nagtitinda sa templo, but because of the corruption and exploitation of the worshipers. Yung mga saserdote po na nandoon sa templo, dahil alam naman nila na yung mga tao required po na maghandog sa Diyos. So anong ginawa nila? Ginawa na lang nilang business yung pagtitinda ng mga handog doon na hindi na po na-fulfill yung requirement ng law na dapat without blemish, no? Spotless po yung mga hayop na ihahandog sa Lord. Wala naman ang choice yung mga tao. Kasi yun lang po ang tindahan na nandoon. 'Di ba ganun tayo pag wala namang option at yun lang po. Halimbawa, nagtutour tayo, namamasyal tayo, may kailangan tayo, at yun lang yung tindahan doon. Kahit mahal, wala na tayong choice, di po ba? Kasi yun lang naman ang meron doon. Kung talagang kailangan mong gawin yun at bilihin yung isang bagay, wala ka ng choice Di po ba? At nakita yun na opportunity, business opportunity ng mga naglilingkod sa templo. Oh, exploitation po yan of the worshipers. Oh. Tapos yung mga dayuhan po na nagbabalik bayan, di syempre ang mga pera po nila ay galing pa po doon sa mga bansang pinanggalingan nila. Hindi naman tinatanggap yun na as offering, no? Mag-offering ka, maghuhulog ka ng offering, magbabayad ka ng temple tax, 'di ba? Hindi tinatanggap yung ibang currency. So ang gagawin nila, magpapapalit sila ng currency ng Israel. Ang ginagawa naman ng mga money changers, ganun din. Tinataasan din nila yung tubo. Kaya alam nyo po, dahil ganun yung mentality nila, ganun na po ang setup nila, nawala na yung totoong meaning ng worship. Nawala na po yung totoong puso ng pagsamba. Kaya nga, anong tawag ng Panginoon sa mga religious people during that time? Hypocrites. Hypocrites. Naging paimbabaw na po ang pagsamba. Ang pagsamba ay naituon na lamang po doon sa mga ritual. Meaningless. At hindi na nga po, sabi ko nga po last Sunday, hindi na po bago yan sa Panginoon. Even in the Old Testament, we read Isaiah chapter 1. And through the prophet Isaiah, binuhos ng Panginoon yung kanyang damdamin. Yung damdamin niya galit na noon pa because of the unfaithfulness ng mga tao. Oo, naghahandog sila. Pumupunta sila sa temple para mag-celebrate ng mga feasts. Pero wala na po yung puso. Wala na po yung true heart of worship sa ginagawa po nila. And the Lord, sabi po niya, abhor. He hates their offerings. They hate their festivals. Ayaw na ng Panginoon yung mga handog nila. Because naghahandog nga po sila pero yung mga kamay nila ay puno ng dugo. They are involved in bloodshed. They are involved in injustice, exploitation of the poor, corruption, unfaithfulness to God. Kaya kahit ano pong mga handog ang binibigay nila sa Lord, no-offer nila sa Lord, hindi kayang tabunan o takpan yung kanila pong mga ginagawang korupsyon at kasalanan. Kaya sabi ni Lord, ayoko na ng mga nyo, handog nyo. Noon pa po yun. 500 to 750 years ago bago si Christ, Isaiah, ganun na po ang damdamin ng Panginoon. Galit na po siya sa mga handog ng mga tao.
Ngayong dumating na si Kristo, Diyos na nagkatawang tao, ay talagang ipinakita po doon yung damdamin ng Panginoon, yung galit ng Lord, yung holy indignation niya. Sa sistema ng mga Pariseyo, sistema ng mga tao, na imbis na ang Diyos ang maging sentro ng kanilang pagsamba, yung sistema po nila nakatuon doon sa mga ritual, nakatuon sa mga bagay na kung tutuusin ay hindi naman kailangan ng Panginoon. Ang kailangan ng Panginoon po, mga kapatid, unang-una siyempre yung puso natin. Tayo po. Tayo po. Kaya nga in the New Testament, alam nyo po, parang pagkat pinag-aralan mo pa ng mabuti yung puso ni Jesus Christ doon sa sitwasyon na yun, sinasabi din ng Panginoon na hindi ito hindi ito ang mga katanggap-tanggap na na mga handog Ako, sabi ni Jesus Christ, kung lang natin, sisiyasatin lang natin kung ano talaga yung totoong mission ni Jesus Christ at bakit niya ginagawa yun. Wala naman talaga Yung mga handog na hayop na yun, hindi talaga yun makakapagpatawad ng kasalanan natin. Hindi talaga yun ang totoong makakapaglinis sa atin. Hindi talaga yung mga handog na yun ang magbibigay ng reconciliation sa atin sa Panginoon. Because those offerings are meant to be peace offering Dahil nagkasala ang tao ma-reconcile, maibalik yung ating relasyon sa Kanya, maibalik yung ating fellowship sa Panginoon. But because of corruption, because of unfaithfulness ng mga tao, baliwala yung mga handog na yon. And in the New Testament, nung dumating po si Jesus, as Jesus drove the animals, the turtle doves, yun po yung reason behind. Walang silbi itong mga animals na to. Hindi ito talaga ang makakapag-ayos ng relationship nyo sa Panginoon. Walang anumang amount of offerings ang makakapag-ayos ng relationship nyo sa Panginoon. Because Jesus knew that He is the true Lamb of God. That Jesus is the true sacrifice that would take away the sin of the world. At pagdating po sa Romans chapter 12, tayo ang templo, tayo rin ang handog. Kaya sabi po, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you offer your bodies as living sacrifice. Living sacrifice. Hindi na po yung mga hayop na handog. Unang-una, na-fulfill ang sacrificial system. Tinapos na ito ni Kristo. Finulfill na ito ni Kristo nung siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. And therefore, wala nang handog. Tapos na ang paghahandog. Tapos na ang Levitical system. Tapos na po ang priestly system. Tapos na ang sacrificial system. Finulfill na ni Jesus doon sa cross. Because siya po ang totoong handog. Siya po ang great high priest. Siya po ang totoong sacrifice. Kaya po, sa panahon natin ngayon, tayo po ang handog. Na dapat pinipresent din natin yung handog, na kaaya-aya. A living sacrifice, holy and acceptable to God, which is our reasonable worship. Yan po ang nais ng Panginoon. Yung sarili natin. Kaya, maaring yes, nagbibigay tayo ng tithes and offerings. Pero when we give our tithes and offerings, we make sure na hindi yan yung parabang bribe
Hindi ho tayo nagbibigay ng tithes and offerings na katulad nung ginagawa ng ibang mga tao, no? Nagbibigay ng malaki sa church para tapalan yung kasalanan nila, tapalan yung konsensya nila. Maraming mga tao yan sa ibang sa ibang sekta ng Kristyanismo. A-attend sila ng church. Magsisimba ako kasi magbabawas ako ng kasalanan. Nakita niyo po yung puso ng mga tao. Ganun ho yung mga puso na binabatikos ng Panginoon, yung mga hipokritong worshipers, mga religious people during that time. That's exactly the system na tinuligsa ng Panginoon. Doon po nagalit ang Panginoon. Bakit? Concern na lang ang mga tao doon sa pagsisimba nila, sa mga religious na ritual nila, magbibigay ako, magko-communion ako. Pero wala po talaga sa puso nila yung totoong pagsisisi. Wala silang planong i-deal talaga yung kasalanan nila sa buhay nila. Ang term ay magbabawas lang. So, ibig sabihin nun, magsisimba lang para tapalan yung guilt, magbibigay para tapalan po, ma-feel good na, nagsimba ako ngayon, nagbigay ako, nag-communion ako. Pero after ng pagsisimba, balik uli sa kasalanan. Balik uli dun sa makasalanang pamumuhay. Kaya hindi katanggap-tanggap yung worship. Kaya sabi ni Jesus Christ, these people, quoting Isaiah din, no? Sabi niya, these people worship me with their lips, but their hearts are far away from me. Sabi po ni Jesus. They worship me with their lips, but their hearts are far away from me. Yes, umattend ng church. Yes, nagbigay. Yes, nag-serve. Yes, nag-communion. Pero ang sabi ng Lord, malayo ang puso. Mga kapatid, hindi ho simpleng kwento lang yung pinag-aralan natin last Sunday. Hindi lang siya simpleng kwento patungkol sa galit. But ang pinakamalalim po na aral na dapat na po nating ma-pick up doon sa kwento ng pinag-usapan po natin, no? Sa John chapter 2, the cleansing of the temple, is naramdaman po ng Panginoon yung galit na yun because nais po ng Panginoon na makitang malinis ang kanyang templo. And even in our generation today, ganun pa rin po ang puso ng Panginoon. Gusto pa rin ng Panginoon na makita na ang kanyang templo ay malinis. Makita po ang ating buhay na malinis. Makita po na tayo po ay may totoong pagsamba na hindi po galing sa ating mga labi. Hindi galing sa nguso, kundi galing sa puso. Amen? Binabalik tayo ng Panginoon. Through this story ay binabalik tayo ng Panginoon. Nais ng Lord na mag-reflect tayo sa ating pamumuhay. Mag-reflect tayo sa kalinisan ng ating templo. Yun po ang nais ng Panginoon. Binabalik po tayo sa realization na, are we serving the purpose of the temple? Are we serving the purpose of our temple na tayo po ay bahay ng Panginoon? Na tayo po ay house of prayer? Iyon po ba ang ginagawa natin sa ating templo? Or katulad po nung nakita ng Panginoon, we have filled our temple with corruption. We have filled our life with sin.
We have filled our life with exploitation. Mga kapatid, kapag tumingin ba ang Panginoon sa atin, tonight, matutuwa po ba siya? O katulad din po ng reaction niya, nakukuha po siya ng mga lubid, then He will fashion a whip, at siya po ay maglilinis. Lilinisin po niya tayo. Oh, may the Holy Spirit search our hearts every day. Let's allow the Holy Spirit to search our hearts, and let us allow Jesus to cleanse us. Nalinisin po niya ang ating buhay. And we can willingly do that sa ating paglapit sa Panginoon. That's why meron pong 1 John 1:9. Para sa atin po yan. Provision po ng Panginoon sa atin yan. Upang panatilihin po na banal, malinis ang ating mga templo, ang ating mga puso. When we confess, if we confess our sins, He is faithful to cleanse us of all unrighteousness, to forgive us of our sins, and to cleanse us of all unrighteousness. Mga kapatid, more than the rituals, more than po yung mga panlabas na kabanalan na nakikita sa atin, God is more interested in our hearts. God is more interested in the cleanliness of our temple. And mga kapatid, sabi po ng mga sulat ni Paul, let's get away with, set aside all the angers, no? Yung mga wrath, bitterness, resentment, na maaaring, na para pong mga dumi, mga kalat po, na po pwedeng magparumi sa ating templo. Alisin po natin, walisin po natin, ipaayos po natin, ipalinis po natin sa Panginoon through His precious blood. Yung mga dumi po, yung mga contaminants, yung mga defilement po sa ating mga buhay. Para po, si Jesus po ay laging nakasmile, masaya po, na tumira po sa ating vessel, sa ating pong katawan, sa ating pong puso. Na dahil malinis po ang ating buhay. At ang sabi po doon, kapag po pinresent natin ang ating katawan as a living sacrifice, holy and acceptable to God, that becomes our reasonable worship, our reasonable service to God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. So, isa po yan sa mga maging personal prayer po natin tonight, no, yung personal cleanliness po ng ating temple, ng ating puso. So, pray po natin, Lord, create in me a clean heart. Amen. And renew a right spirit within me. Yan po. And then ipag-pray po natin ang ating mga prayer concerns, church discipleship natin, yung Foursquare Journey implementation, which is ito rin po yung naging focus ng aming meeting last Saturday, sa meeting po ng mga pastor at ng mga department coordinators natin sa Scarlet Division. So, ang mga churches natin na hindi po naka-attend nung retreat, Foursquare retreat, the last time nung November ay magkakaroon po ng another schedule this month, no? July po yung next, pero meron pong mga simbahan na gusto po magkaroon ng sarili nilang retreat dahil marami po silang delegates. So yan po yung isa sa mga isi-set up ko or iayos ko po, coordinate ko with Pastor Chris Canlas. So tayo rin po ay maghahanda na may mga delegates po tayong pasasamahin para madagdagan po ang ating mga discipleship leaders. Praise the Lord. Let's get excited for that. So pag-pray natin yung mga tribe leaders, yung mga tribe members na ready na rin to lead, ay pag-pray din po natin. And then provision po para sa ating discipleship needs. Kasi yan po, yung retreat na yan, meron din po yung registration.
Salamat po sa provision ng Lord for the Bibles. Meron pa po mga natitirang Bible dito. Kung meron pa po kayong mga members, mga tribe members na walang Bible, please do claim your Bibles. And we thank the Lord for yung mga people po, mga donors natin, sponsors natin na nag-donate po at nagbigay po ng funds para po makabili tayo ng Bibles para sa mga members natin. And then let's pray for the evangelization of San Juan City, yung 7 pillars of society natin. Galing din lang din po ako ng meeting with our with the Association of Pastors for Outreach and Intercession, or APOY, last Tuesday, no? Kahapon. At pinag-usapan namin yung mga gawain dito sa San Juan na napakarami po talaga. So una na dyan yung outreach natin sa mga police, sa mga 4-piece members. Bagamat yung mga 4-piece ngayon ay parang binabatikos sila because of the yung bill ng Meralco, no? Mahal po natin sila, okay? Hindi ho naman ang mga 4-piece ang nag-set up niyan. Gobyerno natin ang nag-set up ng bayarin na yan. Kaya wag nating i-bash yung mga 4-piece members. Lalong-lalo na po wag manggaling sa atin yan dahil may ministry po tayo sa mga 4-piece, no? And then sa PNP po, yan, yung sa mga police po, suportahan po natin yung Sunday service natin sa kanila. They're asking po for representatives every Sunday po na attend po sa mga police. At nakaschedule naman po kami dyan, salitan po ng mga pastors. And then yung campus ministry natin with PVEP, ay patuloy po namin nilalakad yan. Ipanalangin natin ang aming muling pagbisita po kay Dr. Cornejo, Angel Cornejo, na school superintendent po ng San Juan. Okay? Na maging successful po at this time ay makapagsimula na po tayo ng pagtuturo ng values sa mga public schools dito po sa San Juan. And then, pag-pray po natin ang mga church departments natin. We praise the Lord sa successful collab retreat ng ating worship leading team, ng media, ng tech, and ng ating tambourine dancers sa Tagaytay. Naramdaman ko po talaga last Sunday yung kakaibang apoy sa ministry ng ating mga kapatiran, no, na talagang muli pong pinag-alab ng Lord ang mga apoy sa kanilang mga puso sa paglilingkod sa Lord. Kaya ramdam na ramdam po natin ang pagkilos ng Lord sa ating praise and worship, no, sa ating gawain last Sunday. Hallelujah. So pag-pray natin po yung wisdom and guidance para sa ating mga department heads. Mag-pray po tayo ng mga panibago at additional leaders po na makakatuwang po natin sa pagpapatakbo po ng operation ng ating church. New ministries and heads, assimilation po ng mga guests in the church. Pag-pray po natin yung mga baguhan po na patuloy silang umattend at sila po ay magstay po sa ating church at maging part po ng ating family. And then, pag-pray natin yung May calendar of activities natin. Kung naiuwi nyo po yung ating bulletin, nandun po yung listahan ng mga activities natin for May. So this coming Sunday po ay Mother's Day. Pag-pray po natin yung ating celebration at huwag nyo pong kalimutan na dalhin ang inyong mga nanay or mga mother friends po ninyo to celebrate with us. And then, pagdating ng Monday, May 11 hanggang Sabado naman ay vacation Bible School na po natin, no? At yan po ay 5 araw na pagtuturo ng salita ng Panginoon. It will be fun, singing, music, crafts, no? At syempre may mga merienda rin po yung mga bata. At isa po ako dyan sa mga magluluto. Kaya pag-pray po natin yung mga teachers natin, yung mga assistant, at kami pong lahat na magpa-facilitate po, no, sa ating pong VBS. And then graduation po nila sa 16 sa Saturday. And then yung UFY What's Next natin sa hapon po ito ng Sunday. Okay, 3 p.m. Pag-pray po natin yung speaker nila, pag-pray natin yung mga kabataan natin dito na sila po ay i-guide ng Lord sa next step nila sa kanilang career, sa kanilang future.
And then this coming May 8 sa Friday po ay muli po ay gagamitin po ang ating church as venue po sa Beyblade tournament. Kaya yan po ay isang opportunity for us to share the gospel. Kaya kung meron po kayong gusto nyo pong maramdaman uli na para kayong bata, bili na po ng Beyblade at makisali po kayo sa fun dito po sa ating church sa darating na po na Friday. And then pag-pray po natin yung mga may sakit, no? Pag-pray po natin patuloy ang Frihiliana family. Si Lolo Bert po ay na-cremate na po kahapon, no? At syempre nagigrieve pa rin po ang mga kapamilya. Pag-pray natin si Lola Edna at ang mga anak, mga apo, kasi andyan na yung adjustment po na wala na si Lolo. Lalo na very hands-on sila kay Lolo kasi nga bedridden si Lolo. 'Di ba? Talagang hands-on sila sa pag-aalaga tapos biglang nawala si Lolo. So may adjustment po dyan at pag-pray natin yung comfort at strength ni Lord para po sa kanila. No? And then may mga kakilala po kayo, mahal sa buhay na may sakit, isama nyo po sa ating prayer. Okay? And then lastly ay yung pagpapala ng Lord sa lahat po ng mga supporters, ministry partners natin, at lahat po ng mga nagbibigay ng kanila pong financial offering sa Panginoon ay i-bless ng Lord para po yung cycle of generosity. Imagine nyo, dito rin po sa darating na BBS ay may mga tao din po na nag-pledge kasi nga po may mga indigenous po tayong mga bata na gustong umattend ng Vacation Bible School, pero dahil nga meron tayong registration fee for the materials and food, nakakatuwa po na may mga nag-respond po last Sunday, nag-donate po ng money para i-cover po yung mga bata na ito na wala pong registration. So, i-bless po natin sila. Amen? Yung mga nagdo-donate sa church natin, i-bless natin sila so that the Lord, yung maranasan po nila yung prosperity and blessing ng Lord sa buhay nila. Okay? So, the Lord bless you as you pray. Let's pray together po. At kung ano pa pan po ang nililid ng Holy Spirit sa inyo na isama nyo dyan, isama nyo lang po. Okay? Amen. Sige po. Let's pray po.
and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. And renew a right spirit within me. And renew a right spirit within me. Yes, Lord. That's the desire of our heart. That's our prayer, Lord, tonight. A clean heart, a clean temple that pleases you, Lord. Nawa po, Panginoon, throughout the remaining days of this week, ay maging conscious po kami, Panginoon, sa aming pamumuhay, sa kalinisan po ng aming mga puso. Not allowing the devil, Lord, not giving the devil an opportunity, not giving the devil a foothold, Lord, sa aming puso. But Lord, we declare that our heart, our body, Lord, our life is a temple of the Holy Spirit. And the Holy Spirit alone is welcome to dwell in our heart. Father, we surrender every part of us, every member of our bodies, Lord, that every part of us will be used for your glory, to honor you, Lord, sa aming pananalita, sa aming mga ginagawa, sa aming kaisipan, Panginoon. Kayo po ang maluwalhati. And more than the ministry, Lord, ito pong obedience namin sa inyo, keeping our heart pure, keeping our life clean, O Lord, is our true worship para sa inyo, Panginoon. So tonight, thank you, Lord, for leading us and being with us, Lord, and for blessing us. We thank you, Lord, for answered prayers. We thank you, Lord, for the victory. In Jesus' name, amen and amen. Thank you so much po for joining us for our Wednesday prayer meeting. Makita-kita po ulit tayo. Huwag po kayo bibitaw sa panalangin. Napakahalaga po ng ating ginagawa. And this coming Sunday, makita-kita po tayo as we celebrate Mother's Day. See you po.